O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Nagsimula ang series kay Thors kasama si Thorkel Okal na kinakalaban ang maraming mga Viking sa dagat. Sakay sila ng mga barko at mabilis na pinagtataga ni Thors ang mga kalaban. Pagkatapos nilang sanggahin ang mga palaso, ay mabilis na tumakbo si Thors at nagpatalon-talon sa mga barko at pinatay ang mas marami pang warriors. May sinaksak siyang bago namatay ay sinabi ang pangalan ng asawa. Umalag ang bangka na nabangga saka inatake siya ng isang idol si Shanks at nahulog sila sa tubig. Pero sinaksak niya ito na nalunod. Tinapon ni Thors ang espada saka mabilis na lumangoy patungo sa tabing dagat dahil bigla siyang nakaramdam na gusto niyang tumae, ay sawa sa laban. Kalaunan ay pinakita ang batang bida na ginagawa ang trabaho sa bahay, tulad ng pagpapagatas sa baka. Isang ulirang bata na hindi yata makikita sa mga nanonood ngayon na marunong lang sa computer. Gustong-gusto ni Thorfinn na magpauto sa imbentong kwento ng scammer nitong Tito Leif. Ngunit hindi naniniwala ang ibang bata kaya hindi nakapangbudol ang matanda. Kahit na sinasabi nitong nakaibigan niya ang mga matatapang na Indian warriors. Pagdating ni Thors ay nakita niya ang anak, kasama ng iba pang mga bata na ginigisa ang budol-budol na matanda. Kaya nagpatulong ito kay Thors at sinabi ni Thors na oras na para umuwi, at nag-uwian ang mga bata. Problema nila ang nagyayelong weather sa Greenland, na kasing lamig ng gabi nang walang jowa. Buti pa si Thorfinn, paggising niya ay naalimpungatan siya dahil sa malakas na muscle control ng babaeng katabi niya. Kinabukasan ay naglilinis ng bubong sina Thors at Ylva nang mahulog ang babae. Hindi nasaktan ang babae, pero nakakita siya ng lalaking namatay dahil sa paglalaro ng "Do You Want to Be a Snowman?" Nakita nila ang lalaking patay na may kadena sa leeg. Agad nilang binuhat ang lalaki sa loob ng bahay at agad na pinainitan saka sinubukang mag-pump. Nagkwento si Leif kay Thorfinn na minsan na silang kinupkop ng isang bully na nagsabing siya ang hari ng Norway. Kaya umalis sila para mamuhay sa Iceland. Hindi naniwala ang bata at sinabing hindi duwag ang kanyang mga magulang. Saka ito mabilis na umuwi para magsumbong. Nakita niya ang ama na pinapump ang lalaki na biglang nabuhay. Sinabi ng lalaki na nagmula siya sa isang lugar na mas malayo at tumakas dahil isa siyang alipin. Samantala sa tabing dagat ay nagkakagulo ang mga tao dahil dumating si Halfdan. Isang singkit na mahilig sa chicks at hinahanap nito ang aliping lalaki na tumakas. May hawak itong kadena sabay sabi sa mga nakikinig na gamit niya itong pang 50 Shades of Grey. Galit si Ari na nilabas ang espada saka pinapaalis si Halfdan. Ngunit matapang daw ang isang extra na nakikipagsagutan. Ilalabas sana nito ang espada pero bigla siyang pinigilan ni Halfdan. Saka pinalo ang ulo at binalatan gamit ang kadena. Nagtanong si Halfdan kung sino ang makakapagturo sa nakatakas nitong alalay. Kaya habang kinakausap ni Thors ang alipin na naghahalucinate ay biglang pumasok si Halfdan kasama ng mga kawal. Nagpapaliwanag si Ylva na hindi nila nais kunin ang alipin, pero sinabi ni Thors na bibilhin niya ito ng 4 na tupa. Nais sanang iuwi ni Halfdan ang alipin para patayin ng latigo. Pero sa huli ay pumayag din siya sa 8 tupa kapalit ng alipin. Saka umalis si Halfdan, kaso ay namatay din ang alipin kaya napaiyak si Ylva dahil walang silbi ang sakripisyo nila. Saka nakumpirma ni Thorfinn na tumakas talaga sila mula sa Norway. Sa isang bayan ng mga Vikings ay masaya silang naliligo at nagpapalakihan ng lato-lato. Pero nag-surprise attack ang mga Englishman at tinusok ang isa. Saka din nila pinagpapatay ang iba. May mga change oil din na nakapaligo na. Saka sinabi ng boss na patayin lahat dahil ito ang utos ng hari nila. Samantala kina Thorfinn ay naglalaro sila ng tunay na ML. Kunwari nasa battlefield sila at nagtatagaan gamit ng espadang kahoy. Pero agad na nabiktima ang bida kasama ng kaibigan nitong talunan. Dumating si Leif at nalaman ni Thorfinn na maglalayag daw ito patungo sa Norway para kumuha ng kakailanganin nitong alak. Pero bigla siyang nagseryoso nang makakita ng paparating na warship kaya inutusan si Thorfinn na magsumbong sa ama. Mabilis na hinanap ni Thorfinn ang ama at sinabi ang nakita. Kaya mabilis na nagpunta ng tabing dagat si Thors at nakita ang maraming Viking warriors. Binati niya ang mga ito na agad sumaludo kay Thors. Dating magkasama ang boss ng mga Vikings na si Floki at Thors kaya nagpaalam si Floki na lumapag sila. Kalaunan ay sinabi ni Floki na biglaan silang inatake ng mga Englishman at pinatay ang mga Vikings kasama na ang mga bata at babae. Ngunit kasamang namatay doon ang isang royal blood na kamag-anak ng kanilang hari. Kaya nagkaroon ito ng rason para tipunin ang mga mandirigma para labanan ang mga Englishmen. Sumagot si Thors na wala siyang pakialam sa labanan na iyon dahil nasa dulo naman na siya ng mundo.
Pero pinaliwanag ni Floki na hindi pwedeng umatras si Thors lalo na at tinakbuhan niya ang nauna nilang laban noon. Sinabi rin ni Floki na kapag hindi papayag si Thors ay mapipilitan itong gawin ang utos ng boss nila. Kaya sa huli ay walang nagawa si Thors kundi pumayag dahil iniisip niya ang kaligtasan ng mga tao. Nagmarcha ang mga Jomsviking at muling sumakay sa barko. Saka sinabi ni Floki na bibigyan nila ng isang warship sina Thors at kung sino ang matapang ay samahan sila sa digmaan, saka din nagpaalam. Kaya naging masaya ang mga bugok na tao dahil makikipagdigma sila. Pero sa bahay ay nasabi ni Thors ang madilim nitong nakaraan na para siyang aso na pumapatay ng tao para lang sa kakapiranggat na piraso ng buto. Ngunit isang araw ay bigla na lang niyang naramdaman na ayaw na niyang pumatay at mamatay kaya siya tumakas. Ngunit dahil nahanapan siya ng mga Vikings ay kailangan niya silang samahan sa laban dahil kung hindi, ay papatayin nila ang mga tao sa bayan. Naghanda ang mga tao ng barkong pandigma at maging si Leif ay hindi rin umalis dahil sa pakiusap ni Thors. Naging brutal naman si Thorfinn na nakikipaglaro ng espadahang kahoy at pinagpapalo ang mga kalaro kahit natalo na sana siya. Ginagamot ni Thors ang isang nasaktan na bata nang sabihin ng mga ito na kagagawan ito ni Thorfinn kaya nagsorry ang ama. Saka nakita ni Thorfinn ang armas ng mga lalaking excited na pupunta sa digmaan, kaya tinapon niya ang espadang kahoy para kumuha ng tunay na armas. Nakita niya ang isang ball at binuksan ito, at na-amaze siya sa armor at espadang naroon. Ngunit dumating ang ama at nasugat ang kamay sa espada. Sinabi ni Thorfinn na nais niyang patayin ang mga kalaban at masamang tao na tulad ni Halfdan. Pero sinabi ni Thors na wala siyang kalaban at wala ni isamang tao ang nararapat na mamatay o masaktan. Pero sumagot si Thorfinn na kaya aalis ang tatay dahil pupunta ito at papatay ng mga kalaban. Saka tumakbo na nagmamaktol na parang hindi na pagbigyan maglaro ng cellphone. Kaya nasabi na lang ni Thors sa asawa na bantayan ang anak. Samantala ay ipinakita si Padre Damaso na ginagawang dartboard ang makinis nitong Poltak. Naroon din ang mga tao ni Floki na seryosong nagbabantay dahil kausap pala ng boss nila si Askeladd. Sinabi ni Floki na babayaran niya si Askeladd ng 500 na gold coins basta mapatay nila si Thors. Wala daw kasing takas ang sinumang deserter ng laban para sa mga Vikings kahit gaano pa ito katagal. Humingi ng dagdag 500 gold coins si Askeladd at aangal sana si Floki. Pero isa sa mga tao ni Askeladd ang nagtapon ng sibat sa harap nila. Muling humingi ng bayad si Askeladd kaya pumayag din si Floki na ibigay ang hinihingi nito. Kaya masayang lumabas ng bahay si Askeladd kasama ng iba pa. At pinakita na mayroon palang taong napatay ang tao ni Askeladd gamit ang sibat. Naghanda ang mga virgin fighters sa paglayag at binigyan pa sila ng baon ng kani-kanilang mga mama at lola. Sinabi ng isang babae kay Ari na mag-ingat ito. Pero lihim na sinabi ni Leif sa babae na ligtas ang mga kasama nito sa barko dahil hindi talaga sila pupunta ng laban dahil iiwanan sila ni Thor sa isang bayan sa Norway. Saka din ito iuuwi ni Leif pagkatapos niya sa trading business nito. Bago umalis ay sinabi ni Thor sa asawa na kapag nagpakita si Thorfinn ay sabihin niyang mahal niya ang anak. At pinakita din na ang laki ng sagwan nito. Saka mabilis ding naglayag ang mga ito patungo sa dagat. Pero sa gitna ng dagat ay pagod agad ang mga excited na makipaglaban. Habang nag-aayos ng tali ng layag si Thors ay narinig niyang nagsalita ang anak. Saka lumabas si Thorfinn sa isang barrel dahil nakita niyang ginawa na ito dati ni Luffy. Nagulat si Thors dahil sa ginawa ng anak na pag-utak sa kanya pero napatigil siya dahil sa ekspresyon ng bata sa pagkakakita sa dagat. Pero hindi pa rin ligtas ang puwet ng bata sa kamay ng tatay. Samantala ay napagtanto naman ni Askeladd na wala talagang utos ang hari nila na patayin si Thors. Kundi ay sariling interest lang ni Floki ang pagpatay kay Thors. Pagsapit ng gabi ay nagtanong si Ari kay Thors kung gaano ka-exciting makipaglaban. Pero sa halip ay nagtanong si Thors kung gusto ba ni Ari ang anak nitong si Ylva. Kaya blush naman ang binata. Noong pinanganak si Ylva ay ayaw sanang bigyan ni Thors ng pangalan ang anak dahil babae. Ngunit nagalit si Helga sa kanya kaya tinawag niya itong Ylva. At ito rin ang dahilan kung bakit bigla na lang tumakbo si Thors sa digmaan. Paggising ni Thorfinn kinaumagahan ay akala niya kung nakarating na sila ng destinasyon. Pero sinabi ni Leif na nasa isa silang isla na stopover kung saan siya bibili at magbebenta. Nagsasagwan sila papasok sa maliit na bayan nang makita ni Leif na may nagbago sa bayan at lumiit ang mga kabahayan. Maging si Thors ay naramdaman din ang panganib kaya sila bumalik para aalis. Ngunit nakita sila ng mga kalabang nag-aabang ng ambush kaya sinarhan nila ang kanilang daraanan. Ganun pa man ay hindi nasira ang barko at walang nasaktan sa kanila. Saka sinabi ni Thors na maghanda sila dahil parating na ang mga kalaban. At dumating nga ang mga pirata na pinamumunuan ni Askeladd.
Kahit natatakot ay kinuha ni Ari ang espada para lumaban. Ngunit sinabi ni Thor na itago niya ito dahil mga warriors ang kalaban at baka gawin siyang delata. Sa kaseryosong hinawakan ang ulo ng anak, binuksan ni Thor ang lalagyan ng armas at kinuha ang mga kagamitang pandigma. Saka binigyan ng maliit na espada si Thorfinn at sinabihang gamitin lang ito para sa self-defense. Samantala ay kumain si Bjorn ng pampahay na kabute na paborito ng mga babae. Saka hiniling kay Askeladd na atakehin na lang niya mag-isa ang mga dumating. Pero nagulat sila nang biglang sumakay sa kanilang barko si Thor at agad na sinuntok ang isa. Sinubukan siyang atakehin ng iba pa gamit ang armas pero pinagsusuntok at siko lang sila ng bida at knockout ang mga pirata. Marami pang dumating at sumugod pero lahat ng mga ito ay sinuntok niya ng mabilis na alapakyaw. Pinalibutan din siya pero maging ang mga pumalibot ay ginawa niyang punching bag na nagkadurog-durog ang katawan. Walang ano-ano ay nagka-epekto ang kinain ni Bjorn na mushroom at nabaliw siya. Kaya niya pinagbubugbog ang mga kasama at tinapon ang mga ito sa dagat. Sinuntok ang sahig at pinag-uuntog ang ulo sa poste. Alam ni Thor na kumain nito ng berserker mushroom. Pero nang umatake si Bjorn ay sinuntok lang ni Thor ang isang mata nito. Muli sanang aatake pero nag-uppercut si Thor at lumipad ng tulog si Bjorn na parang natokhang. Kaya nagulat ang iba na sinuntok lang ng bida ang kinatatakutan nilang tao. Pero muling tumayo si Bjorn na nagagalit. Samantala ay nilapitan ng isa pang bangka ang kinaroroonan ng kasama ni Thor. Saka sinabing wasak ang puwet ng mga poging binata sa kanila saka sila ibebenta. Ngunit nagulat sila nang maitapon si Bjorn sa ginawa nilang tulay at nasira. Saka mabilis na tumalon si Thor pabalik sa kanilang bangka at sinira ang isa pang tulay. Sinabi ni Thor na kung hindi aalis ang mga kalaban ay papatayin niya ang mga ito. Kaya na-excite si Askeladd. Hindi rin makapatama ng palaso ang mga nasa itaas dahil wala pang hudyat si Askeladd. Sinabi naman ni Leif sa mga tao nitong relax lang at ipaubaya ang pakikipaglaban kay Thor. Napagtanto ni Thor na kaya niyang labanan ang mga mandirigmang umaatake sa kanila at mapatay kahit pa 30 sa mga ito. Ngunit hindi ang mga kasama niya maging ang anak. Kaya hinamon niya si Askeladd na magduel sila at ang mananalo ay bibigyan ng kahit anong gusto nito. Hindi naman takot na tinanggap ni Askeladd ang hamon ni Thor kaya tumalon siya sa bangka ng mga bida. Sinabi ni Askeladd na naamoy din niyang magkasing baho ang kanilang espada dahil sa dami ng mga pinatay na mandirigma. Nang malaman ni Thor na walang asawa at anak si Askeladd ay lumapit siya para patayin ito. Ngunit pinutol ni Askeladd ang tali ng layag na nahulog, sa kanya sinabayan ng pag-atake kay Thor na nagulat at nasugat, pero agad ding sumipa pero nakailag si Askeladd. Dapat sana ay patay na daw si Thor dahil sa sneak attack ni Askeladd ngunit mas sinabi pa ni Thor na hindi na siya magpipigil. Saka mabilis na inatake si Askeladd at pinagtataga ito ng malakas gamit ang espada. Mabilis ang pagwas-iwas niya ng armas kaya nasesira ang espada ni Askeladd. Alam ni Askeladd ang balak ni Thor na masira ang kanyang espada. Ngunit kasabay na nasesira din ang espada nito. Kaya tinaimingan niya ang pagwas-iwas ni Thor at pinutol ang espada ng bida. Kaso nang sasaksakin niya si Thor ay pinag-ugan ng bida ang bangka at walang hirap na naagaw ang espada ni Askeladd. Tinutukan ni Thor si Askeladd at sinabing hindi na kailangan na patayin ito basta sumuko lang at umalis kasama ng mga tao. Pero hindi daw pwedeng sumuko si Askeladd sa harap ng mga tao. Nagising din si Bjorn at nakita ang pagkatalo ng boss. Maging ang iba ay hindi makapaniwala sa pagkatalo ng kanilang boss na pirata. Nagtanong si Askeladd kung bakit nagtago sa Iceland si Thor imbes na ang lakas niya. Pero sinabi ni Thor na ang totoo ay mahina siya, kaya gumagamit ng espada sa pakikipaglaban. At ang tunay na masasabing malakas ay hindi na kailangan ng espada. Nagtanong si Askeladd kung gusto ni Thor maging leader nila, pero seryosong hindi sumagot si Thor kaya sinabi ni Askeladd na biro lang. Kaso ay nagalit si Bjorn na tumalon at ginawang hostage si Thorfinn. Tinutukan ni Thor ng espada si Askeladd. Pero kalaunan ay tinapon ang espada at sinabing panindigan ni Askeladd ang honor ng kanilang warriors duel dahil si Thor ang nanalo. Kaya tinanggap ni Askeladd na siya ang nanalo saka sa isang kumpas ng kamay ay pinana ng mga archers si Thor pero nakatayo pa rin ito. Sinabi ni Thor kay Leif na dalhin ang ulo niya sa boss ng mga Joms Vikings para hindi niya patayin ang mga tao sa bayan nila. Saka inutusan si Bjorn na palayain ang anak nito na ginawa naman ng nagulat na malaking tao. Niyakap ni Thorfinn ang ama na hinawakan siya sa ulo. Saka inutusan si Askeladd na bahala sa anak. Umatake ang galit na Ari kay Askeladd pero umilag lang ang pirate boss saka sinuntok si Ari na sinabing bigyang halaga ang buhay dahil niligtas siya ni Thor. Saka namatay na nakatayo ang malakas na Thor. Habang mag-isa ay hindi pa rin tanggap ni Thorfinn na namatay ang ama nito kahit na siya ang panalo sa laban.
Pagsapit ng gabi ay napaisip si Askeladd nang nalaman nitong maraming nasugatan pero walang pinatay si Thor sa mga tao niya. Saka nakita nila ang batang Thorfinn na galit at sumisigaw na papatayin si Askeladd. Sinabi ng iba na itapon na nila ang bata pero sinabi ni Askeladd na pabayaan lang ito sa bangka. Pagkaraan ng ilang araw ay nakaabot ang mga warriors sa isang isla. Doon ay sinabi ni Askeladd na magpapahinga lang sila saglit at mag-chicks. Maging si Thorfinn ay masayang naglakad sa lupa, ngunit nahulog siya at nawalan ng malay. Masaya siyang ninanamnam ang paligid nang may makita siyang sunog. Ito pala ang mga tao ni Askeladd na inatake ang isang bayan. Sinunog ang mga bahay at kinuha ang lahat ng pagkain at mga babae. Agad na sumunod si Thorfinn at nakita ang natutulog na Askeladd, kaya kumuha siya ng mas malaking espada at papatayin sana si Askeladd. Pero bigla siyang natigil na nag-isip saka umalis at sinara ang pinto. Kinabukasan ay nakita ulit siya ni Askeladd na may hawak na espada at hinahamon ang boss ng duel. Nagtanong si Askeladd kung bakit di siya pinatay habang natutulog. Kaya sinabi ng bata na anak siya ni Thor kaya hindi gagalaw ng patraydor. Pinagtatawanan siya ng mga siga kaya umatake ng tagaang bata. Ngunit na-stuck ang espada niya sa kahoy at nahihirapan siyang tanggalin ito. Kaya sinipa siya ni Askeladd kaya nawalan ng malay. Dumating ang mga tao ni Floki at binigay kay Askeladd ang bayad nito. Nagtanong sila kung paano namatay si Thor at sinabi ni Askeladd na normal lang at walang special. Habang kumakain ang mga pirata ay nakita nila ang nagising na Thorfinn. Binigyan nila ito ng buto pero galit na tumakbo ang bata at nagpunta ng gubat. Manghuhuli sana siya ng pagkain pero wala siyang napala, kaya bumalik din kalaunan at nilinisan ang mga naiwang buto ng mga pirata. Samantala ay nakauwi na sina Leif at ng iba pa at sinabi ang pagkamatay ni Thor. Sinabi ni Ylva na wala na silang magagawa pero malungkot pa rin si Helga. Para maiwasang malungkot ay naging busy si Ylva sa gawaing bahay at maging sa paghuli ng mga balyena. Pinipilit niyang magpakatatag pero pagsapit ng gabi ay nakita ng ina ang pagdaloy ng kanyang luha, kaya siya niyakap para damayan. Samantala ay nagsasanay si Thorfinn ng espada habang iniisip na patayin si Askeladd. Kinabukasan ay nakita siya ni Bjorn na kumukuha ng kabute. Galit na umatake ang bata pero tinapon lang siya sa gilid sa kainiwan. Pagsapit ng gabi habang kumakain ng buto ang bida ay inatake siya ng isang coyote. Naalala niya ang sabi ng ama na paggamit ng espada. Kinuha niya ang mas maliit at sinaksak ang muling umatake na aw-aw. Kinabukasan ay aksidente niyang naitapon ang espada na tumama sa kahoy. Kaya pinag-aralan niya kung paano mag-dart at sa unang pagkakataon ay nakahuli siya ng rabbit na kanyang kinain. Sa araw ng pag-alis ng mga pirata na tao ni Askeladd ay formal na hinamon ni Thorfinn ang boss sa isang duel. At napilitan si Askeladd na tanggapin ang hamon. Umatake ng espada si Thorfinn pero madali lang siyang inilegan ni Askeladd. Saka siya sinipa-sipa ng ilang beses kaya parang nawawala ang hininga ng bata. Nakatingin sa iba si Askeladd nang tinapon ni Thorfinn ang espada pero nasangga ito ng matanda. Ibinalik ni Askeladd ang espada kay Thorfinn at sinabing maging matagumpay muna itong mandirigma sa kanya ito muling lalabanan ng duel. Kaya sinabi ni Thorfinn na magiging malakas siya sa kapapatayin si Askeladd. Kalaunan sa dagat ay naliligo ang mga pirata at kasama pa rin pala nila si Thorfinn na malalim ang iniisip. Pagdating nila sa isa pang lugar ay nakita nila ang nagkalat na mga bangkay ng mga naglaban na Englishman at Vikings. Kaya amoy nakakasulasok ang naroon na ikinasukan ni Thorfinn. Habang busy sa pagkain ng karne ang mga warriors ay busy naman sa pagkain ng dumi ang bida. Nag-uusap naman sa isang tabi sina Askeladd at ng ilang sundalo ng Danes. Na-close ni Askeladd ang deal na tutulong siya sa mga ito kapalit ng 5 pounds ng ginto at pagkain at mga babae. Ayos na sana pero biglang may puman na sa kausap nila at maging sila ay pinaulanan ng palaso. Nasunog ang kanilang kampo pero matapang pa rin silang umatake at pinagtataga ang mga kalaban. Nakita ni Thorfinn ang labanan, saka bigla siyang nilapitan ng isang kalaban. Tumakbo siyang umiiyak pero nahuli siya at muntik ma-rape. Pero niligtas siya ni Askeladd at sinabing ang mahina sa battlefield ang unang namamatay. May umatake pang kalaban sa kanya pero nagawa niya itong masaksak ng 2 beses sa tiyan. Saka ito pinagsasaksak kaya naging war freak ang bata. Sa paglipas ng araw ay naging kasama ng mga pirata si Thorfinn at marami na siyang napapatay na mga mandirigma sa battlefield. Medyo lumaki na rin siya at niligtas din niya minsan ang buhay ni Askeladd. Sa iba pang laban ay pinag-isahan siya ng 2 sundalo at nahuli siya at sinakal patambas sa lupa. Pero kinuha niya ang armas ng kalaban at sinaksak ang ulo nito. Saka din pinatay ang isa pa kaya mayroon na siyang 2 panday. Pagsapit ng gabi ay pinahabol siya ng mga Dane soldiers sa alaga nilang aso. Pero ang mga ito ang umatungal na nasaktan.
Sa isang ilog ay katatapos maglaba ng isang mag-ina nang makita nila ang walang malay na Thorfinn na nakasampay sa malaking kahoy. Paggising ng bida ay nalaman niyang tinulungan siya ng mag-ina. Saka tinawag siyang kumain ng masarap na tinapay na agad din niyang kinagat-kagat at sabay higop ng sabaw. Biglang nangati ang batang babae. Lalo na nang makita niya si Thorfinn na maraming kuto sa ulo. Kaya ito nilinisan ng matandang babae sa labas ng bahay gamit ang pangtanggal kuto. May dumating na kabayo na sakay ang isang Danish soldier. Sinabi nitong isang batang pirata ang pumatay sa dalawang kawal nila, at pinaghinalaan si Thorfinn na nakaupo doon. Pero sinabi ng babae na anak niya ito, kaya umalis ang sundalo. Kinagabihan ay galit si Goldilocks at gustong paalisan ang bida. Kaya tumayo ang bida hawak ang isang umaapoy na panggatong saka sinabihan ang mag-ina na umalis. Sa dagat ay naghihintay lang pala ang mga pirata sa signal ni Thorfinn. At maya-maya pa ay nakita nila ang sinunog ng bida na isang kubo. Naintriga ang mga sibilyan at pinuntahan ang sunog, pero naunahan sila ng kawal na nagroronda at nakita si Thorfinn na batang mandirigma. Pagdating ng mga tao ay nakita nila si Thorfinn na nilalabanan ang kawal. Nang atakehin ng kawal ang bata ay para itong tiyanak na tumalon at sinaksak ang kalaban. Saka sinabihan ang napapaiyak na babae na umalis na bago pa dumating ang mga rapist na pirata. Pagdating ng mga pirata ay pinagpapatay nila ang maabutan. Nakikita pa rin ni Thorfinn ang babae at naalala ang ina at kapatid na babae. Saka naglaho ang matanda at napabuntong hininga si Thorfinn na muling sinamahan ang mga kasama. Pagkaraan ng panahon ay dumating ang snow. Kaya maging ang hari ng England ay pinatigil ang mga tao nito sa pag-atake dahil next summer daw sila muli aatake. Kaya maging ang mga hired army ni Askeladd ay kinailangan na maghanap ng ibang trabaho. Nagtanong ang mga tao at sinabi ni Askeladd na gayahin nila ang mga ibon na palipat-lipat sa mayroong pagkain. Sa France ay naglaban ang dalawang puwersa. Sinubukan ng mga umatake na sirain ang gate gamit ang malaking troso. Pero pinagpapana sila ng crossbow kaya tigok silang lahat at napaatras ang mga umaatake. Saka dumating ang grupo ng mga pirata at inutusan ni Askeladd si Thorfinn na gawin ang trabaho. Sinabi ni Thorfinn na madami na siyang napatay na mga tao at dapat na siyang labanan ni Askeladd. Pero sinabi nitong kapag magdadala siya ng ulo na may helmet ay pagbibigyan niya ang hiling ng bata. Pinuntahan ni Thorfinn ang kampo ng mga umaatake pero pinapaalis siya ng mga gate guards. Kaya tinutukan niya ang isa gamit ang patalim saka sinabing isa siyang messenger. Nakausap niya kalaunan ang boss ng mga kawal na matako sa karne. Sinabi ni Thorfinn ang mensahe na tutulong sila kapalit ng kalahati ng spoil. Ayaw sana ng boss pero sinabi ni Thorfinn na kung tatanggi sila at papatayin ang bida ay may dagdag 100 na kalaban ang mga sumusugod. Kaya napilitan din ng boss na pumayag sa deal. Saka nagpalipad ng umaapoy na palaso ang bida para malaman ni Askeladd na close deal. Nakita ng mga nagbabantay sa bangka ang dragon sa barko ng mga pirata, kaya sila natakot. Saka kinabukasan ay naghanda ang kawal ng taba at umatake sila sa palasyo. Sinabi ni Thorfinn na batyog ito kaya nagalit ang taba at pupugutan daw ang bida kinagabihan. Medyo na late ang grupo ni Askeladd dahil nagsimula na ang laban kaya sinabi sa mga tao na mas bilisan. Nagtanong si Thorfinn kung sino ang boss ng mga kalaban kaya tinuro nila ang may helmet. Nautos din ni Askeladd na patayin niya. Kaya mabilis siyang sumugod, pero inakala ng taba na tumetakas siya kaya pinatamaan siya ng palaso pero hindi nataman. Kasabay nito na lumabas sa mga puno ang mga Viking pirates na buhat-buhat ang kanilang mga bangka. Kaya takot na napadapa sa lupa ang taba at right hand nito. Samantala ay tumalon si Thorfinn sabay bitin sa pader. Nagbangka ang grupo ni Askeladd patungo sa base ng kalaban pero nataman ang isa nilang kasama dahil sa mga crossbowmen. Pero dahil nakarating na si Thorfinn sa depensa ng kalaban ay inistorbo niya ang mga ito. Inatake siya ng isa pero pinutol niya ang kamay saka inagaw ang espada. At gamit ito ay pinatay pa niya ang mga umatake sa kanya na walang laban. Mabilis din siyang nakarating sa kinaroroonan ng general at walang hirap niyang pinutol ang ulo ng naka-helmet. Pero nahulog ang ulo sa tubig na agad din niyang tinalon dahil ito ang pakay niya. Sinamantala ng mga Viking pirates ang paglanding sa lupa at pinagpapatay ang mga sundalong maabutan. Kasabay din ito ang pag-atake ng grupo ni Taba sa gate ng palasyo kung saan lumipad ang isang nataman ng troso. Ngunit nagulat sila pagpasok dahil wala na silang naabutan na buhay dahil pinatay na lahat ng mga pirata ang kanilang kalaban. Sa isip-isip ng matabang boss ay ayaw niyang paalisan ang mga Vikings dahil alam niyang babalik ang mga ito balang araw at kakalabanin sila. Kaya binalak niyang ambush-in ang mga ito sa dinaanan nilang talampas. Pero isang kawal ang dumating na nagsabing nawawala ang kayamanan na pakay nila. Nakita nga nilang walang laman ang treasure room.
At sa labas ay pinakita ang mga masayang pirata dahil marami silang nakulambat na kayamanan. Kahit nagagalit ang matabang boss ay wala itong magawa at nasabi na lang niyang na-scam siya ng mga bida. Sinabi ni Askeladd na umalis na sila kahit wala pa si Thorfinn dahil baka patay na ito. Ngunit biglang naitapon ang ulo ng general sa bangka at dumating ang bida. Inilabas ni Thorfinn ang espada at muling formal na hinamon si Askeladd ng duel na tinanggap nito. Pero inatake sila ng grupo ni Taba kaya agad silang tumakbo. Samantala ay nagmeeting ang mga bantay ng bangka ng kalaban na hindi na sila takot sa dragon. Pero nang makita nila ang bangka ng mga Vikings ay muli silang nanginig. Naglayag ang mga Viking pirates sa ilog at kahit talon ay nagawa nilang malagpasan. Hanggang payapa silang makarating ng dagat. Masayang umuwi ang mga Viking pirates at nakita ang bayan ni Gorm kung saan sila nagbebenta ng loot. Maliban lang kay Thorfinn na seryoso pa rin. Marami silang kayamanan na naiuwi at maraming chicks ang sumisigaw kay Askeladd dahil sa marami niyang kayamanan. Sinabi ni Gorm na tumaas daw ang karne ng baboy at presyo ng beer. At kunwari nagko-compute ito ng magagastos ni Askeladd. Pero nang sinabi ni Askeladd na magbabayad siya kapalit ng pagkain at inumin ng mga tao nito ay sumaya ang mukhang pera. May isang slave girl si Gorm na binili niya ng mahal dahil anak mayaman ito. Pero pabagal-bagal daw ito sa trabaho kaya walang silbi. Sinabi ni Askeladd na palitan niya ang approach para maging kapaki-pakinabang kay Gorm ang babae. Kalaunan ay nagtipon ang mga tao para manood sa duel ni Thorfinn at Askeladd. At ang ginawa nilang referee ay si Gorm. Casual na nagsasalita si Askeladd nang umatake bigla si Thorfinn na mabilis ding inilagan ng matanda. Napatalon palayo ang bida dahil sa pagwasiwas ni Askeladd ng espada nito. Nasabi naman ni Bjorn na mas gumaling si Thorfinn sa pakikipaglaban. Muling mabilis na umatake si Thorfinn at nagawa niyang mapabitawan ni Askeladd ang espada nito na nahulog sa lupa. Ngunit muling napa-atras ang bata nang hawakan sana siya ng matanda. Kinuha ulit ni Askeladd ang armas at nag-isip ng paraan kung paano matatalo ang bida. Kunwari nakalimutan nito ang pangalan ni Thors na pinaalala ng bida. Saka sinabi ni Askeladd na binitawan kasi ni Thors ang armas nito kaya siya namatay para lang iligtas ang isang bata. Kaya galit na nawala sa focus si Thorfinn na umatake. Kaya madali na lang siyang pinatid at pinatumba ni Askeladd at pinatulog. Saka inutusan nito si Gorm na gusto niyang kumain ng karne ng tupa. Habang nagkakasayahan ang mga pirata ay nasa barko namang mag-isa si Thorfinn para bantayan ito. Masayang kumakain si Askeladd nang lapitan siya ni Shaggy at pinuri sa galing nito. Napatanong siyang baka traitor rin siya ni Thorfinn habang tulog. Pero sinabi ni Askeladd na honorable man daw ang bida. Nakita nila ang kawawang alipin na pinapalo ni Gorm. Kaya nasabi na lang ni Askeladd na hindi lang alam ni Gorm na siya ay alipin din ng pera. Sa bangka ay naalala ni Thorfinn ang mga bilin ng ama na hindi dapat siya maghiganti. At nang hahawakan siya nito ay nagising siya at bumunot ng kutsilyo. Pero ang alipin na nagulat pala ang dumating. Binigyan siya nito ng pagkain para hindi magutom. Inakala ng babae kung alipin din si Thorfinn. Pero sumagot ang bida na isa siyang mandirigma. Sinabi ni Thorfinn sa babae na kung nais nitong makalaya ay patayin si Gorm at ng iba pa na nais siyang pakialaman. Pero hindi daw kaya ng babae. Saka napatanong siya kung saan naman siya pupunta kung sakali. Kaya nasabi ni Thorfinn ang lupain sa malayo lagpas ng dagat kung saan siya magiging malaya. Pagkalipas pa ng winter ay naging maganda ulit ang panahon. Kaya muling naghanda ang hukbo ng mga Danish at Vikings na pinamumunuan ni Sven Forkbeard. Sinabi nito sa mga kasama na sasama sa kanila si Knut na isa ring posibleng tagapagmana niya. Hindi sana payag si Ragnar Kalbo na samahan sila ni Knut dahil walang alam ang prinsipe sa gyera. Pero walang nagawa si Kalbo dahil mababa ang rangko niya. Naglayag ang mga mananakop at mas marami silang bayan na nasakop. Walang awa nilang pinagpapatay ang mga tao at libre lang na pumulot sila ng chicks na magustuhan nila. Sa London Bridge ay busy si Thorkel sa pagpatay ng mga kalaban gamit ang palakol nito. At hindi rin pahuhuli si Askeladd dahil naroon din siya kasama ang mga tao. Sinabi nito kay Bjorn na nasa kabilang team ang grupo ni Thorkel dahil lumalaban din ito para sa pera na tulad nilang bayaran na mandirigma. Ngunit para kay Bjorn ay lumalaban siya dahil gusto lang niyang pumatay. Inutusan ni Askeladd si Thorfinn na patayin si Thorkel at dalhin ang ulo sa kanya para magduel ulit sila. Inasar ni Askeladd ang tatay ng bida kaya tinapunan niya ng punyal ang alak ng matanda. Saka sinabing patay ito sa susunod nilang laban. Pero ibinalik din ni Askeladd ang espada at sinabing gawin ng bata ang trabaho para magduel sila. May nakita silang bangka na patungo sa bridge na binabantayan ni Thorkel at nalaman nilang ito ang tuta ni Sven na si Floki. Paglapit ng bangka ni Floki ay agad itong pinagpapana at pinagbabato ng mga tao ni Thorkel. Ayaw pa sana nilang tumigil kung hindi nagpakita si Thorkel.
Sinabi ni Floki na messenger siya ni King Sven at inuutusan si Thorkel na bumalik sa kanilang panig. Pero sinabi ni Thorkel na sa loob ng 1 taon na nakikipaglaban siya para kay Sven ay walang challenge dahil mahina ang mga kalaban. Kaya naisip niyang mag-switch side para labanan ang mas malalakas. Saka kumuha ng malaking bato si Thorkel na kinatakot ni Floki. Hindi tinamaan ng bato ang barko ni Floki kaya mabilis silang tumakas kasama ng mga tao nito. Saka agad nagpunta si Floki sa matandang boss at nagsumbong. Dahil tinanggihan sila ni Thorkel ay nag-utos si Sven na umatake na ang mga tao nito. Kaya mabilis na umatake ang tao ni Sven sa London Bridge na binabantayan ng grupo ni Thorkel. Nagpalitan sila ng mga palaso at mayroong namatay. Nakalapit ang mga nasa bangka at sinubukang putulin ang poste ng pier. Pero dumating si Thorkel hawak ang napakalaking troso at masayang hinagisan ang bangka ng kalaban. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang lahat ng dumating na iba ay nadisgrasya. Naghamon si Thorkel ng mas malakas na kalaban kaya dumating si Thorfinn at ang grupo ni Askeladd. Kinontrol ni na Askeladd ang bangka samantalang mabilis na tumalon si Thorfinn patungo kay Thorkel na sinubukan siyang hampasin ng malaking troso. Pero nakailag ang bida ng ilang beses sabay labas ng armas nito. Aatake sana ang mga tao ni Thorkel pero sinabi ng Goliath na one-on-one lang sila ng bida. Sinuntok ni Thorkel ang bida pero mabilis itong umilag sabay sugat sa kamay ni Thorkel. Dahil sa lakas ni Thorkel ay nasa Syra ang sinusuntok nito at alam ni Thorfinn na tigok siya sa ilang suntok lang. Target ni Thorfinn ang mga kili-kili at leeg ni Thorkel, pero mataas ito at nahihirapan siya. Pero umatake pa rin ang bida kaya sinipa siya ng giant. Nakailag si Thorfinn at sinaksak sa leeg ang giant, pero nakasangga ito gamit ang palad. Dahil nahuli ng giant ang bata ay nagawa na niya itong ibalibag ng maraming beses. Nakita ito ni na Askeladd at ng iba, tapos sakto pang tinawag na silang umatras ng kanilang hari. Kaya iniwan nila ang kawawang Thorfinn na ginagawang basahan ni Thorkel. Akala ng giant kung patay na ang bida. Pero bigla itong gumalaw at naputol ang 2 daliri ni Thorkel. Dahil sa tapang at galing, ay napatanong si Thorkel Okol kung sino ang bida. Sinabi ng bata na galing siya sa Okol ni Thors kaya nagulat ang giant. Magtatanong pa sana ito pero tumalon na si Thorfinn sa tubig at lumangoy palayo. At hinayaan na siya ni Thorkel na makatakas para magkita silang muli. Dahil hindi nagawang makubkob ng hukbo ni King Sven ang London Bridge ay sinabi niya kay Floki na magpunta sila sa ibang bayan na mas mahina. Mag-iiwan muna sila ng 4,000 tao para ipagpatuloy ang pagsalakay sa London Bridge hanggang ito ay ma-falling down. At pamumunuan ito ni Canute. Hindi sana payag si Ragnar kalbo dahil mahina si Canute sa laban lalo na at mahilig lang ito sa pandesalsal. Pero sinabi ng hari na responsibilidad ni Ragnar na samahan si Canute. Nakita ni Thorkel at mga kasama nito ang pag-alis ng mga kalaban kaya nagsaya sila sa pagkapanalo. Pero ayaw ito ni Thorkel dahil nais pa niyang makipaglaban ng patayan. Samantala ay nakaligtas din si Thorfinn at nakita siya ni Askeladd. Sinabi ng leader na pupunta sila ng Wessex at pwedeng magpaiwan si Thorfinn dahil sugatan. Pero inayos ng bida ang balikat saka din sumama sa mga naglalakad na tropa. Naalala niya ang manyak na kinalaban at napatanong kung bakit ito nagsasaya sa laban ng patayan. Habang busy ang mga tao na naboboryong dahil nakatambay ay bigla silang pinagbabato ni Thorkel ng malalaking bato para umatake. Naiinis ang mga naiwang sundalo ni Sven at pinipilit si Ragnar na umatake na sila at patayin si Thorkel. Pero sinabi ni Kalbo na hintayin nila ang utos ng kanilang prinsipe. Saka siya pumasok at pinalabas ang pari at sinamahang magdasal si Canute. Samantala ay sinabi ni Asger na ang natira nilang kalaban ay pinamumunuan ng 2 prinsipe na si Canute. Kaya naging mas manyak ang mukha ni Thorkel na may balak. Muling naging bata si Thorfinn at masayang nakita ang ina at ate na busy sa kani-kanilang ginagawa. Nagpabuhat din siya sa ama na muli siyang sinabihan na tigilan na ang balak nitong revenge dahil hindi ito priority. Mas mahalaga na bantayan ni Thorfinn ang ina at ate. Pagdating nila malapit sa bayan ay nakita nilang inatake ng mga pirata ang kanilang bayan. Sa kapina na ng mga ito si Thors na muling namatay. Kaya nagising ang nanaginip na Thorfinn. Sinubukan niyang bumalik sa pagtulog pero hindi na siya makatulog kaya lumabas siya at naglakad. Sa bayan ay patuloy sa pagpapakasaya ang mga masasamang pirata. Kumakain sila ng malalaking piraso ng karne samantalang nag-uusap kung anong bayan ang susunod nilang sasalakayin para nakawan. May 2 naglaban ng patayan dahil lang sa sinabi ng isa na bobo. Parang ML Warrior pero totoong patayan. Sa paglalakad ni Thorfinn ay muli niyang naalala ang pagkamatay ng ama. Tapos biglang nagsalita si Askeladd na nag-iisip din palang mag-isa habang pinapanood ang mga naglalaban.
Sinabi ni Thorfinn na hindi siya bata ni Askeladd at papatayin niya ito balang araw. Kaya sinabi ng matanda na kay Thorfinn ang pabor dahil mas bata siya na lalakas pa, samantalang tatanda si Askeladd at hihina. Saka sinabing ang dating makapangyarihang imperyo ng Roman ay naging mahina at tinalo ng sumunod sa kanila. Tapos sila namang mga Vikings ang sumunod na lumakas. Pero darating din ang araw na mayroon pang darating na mas malakas sa kanila. Paglabas ng araw may nakita silang Englishman na nakakabayo at mabilis ang takbo. Sinigawan ito ni Askeladd at nagpakilalang tao sila ni Sven. Kaya lumapit ito at sinabing mula siya sa unit ni Canute. Sinabi nitong hinahabol daw ni Thorkel ang main army kasama ng 500 lang na sundalo nito. Pero malalakas ang mga ito dahil lumabas sila ng London Bridge at inatake ang base ng 4,000 sundalo ni Canute. Sa pangunguna ni Thorkel ay pinagpapatay nila ng walang laban ang mga Englishman na sundalo. Saka mabilis na pinuntahan ni Thorkel si Canute na nagdarasal kasama ang pari at si Ragnar. Sinabi ng messenger na nakapture daw ni Thorkel Okal si Canute at balak nilang bawiin ang prinsipe nila. Tinawag ng messenger si Askeladd at ang mga tao nito na sumama. Pero biglang tinanggal ni Askeladd ang ulo ng messenger, kaya nagulat ang iba. Pero sinabi ni Askeladd na ililigtas nila ang prinsipe nang sila lang at walang tulong mula sa iba. Nang sa ganoon ay mas marami silang makukuhang reward dahil second in line si Canute sa pagiging hari. Kaya naging uto-uto ang mga kasama nito. Samantala ay naglalakad ang grupo ni Thorkel at nag-uusap sila tungkol sa mga masarap na pagkain tuwing autumn. Ngunit iba naman ang type ng isa dahil mga masarap na babae lalo na kapag Christian dahil mas malinis daw sila. Para malaman kung sino ang mas malakas kina Thor at Odin kumpara sa Diyos ng Christians ay nagtanong si Thorkel kay Canute. Pero hindi sumagot ang prinsipe. Sa halip ay si Ragnar ang nagsabing huwag maging bastos si Thorkel sa prinsipe. Biglang sumigaw ang pari na nagsabing nakita nito ang Diyos. Pero nilasing nila ito at natahimik. Saka sinabing the best daw ang gumawa ng alak kaya natawa ang mga bully. Bigla silang natahimik dahil may ambush. Binigyan nila ng sibat si Thorkel at tinapon ito sa mga nagmamanman na sundalo at headshot. Sumigaw ng mga tao ni Ragnar na 2,000 daw sila, at sinabi kay Thorkel na palayain ang prinsipe kung ayaw mamatay. Kaya agad namang pinaalis ng mga Vikings ang mga bihag na naligtas. Ngunit sinabi ni Thorkel na maglaban na daw sila. Pinigilan ni Ragnar ang mga tao at sinabing umatras na sila. Pero nangantsaw kasi si Thorkel na mga bakla ang mga ito at maiikli ang mga sandata na pang chicks. Kaya nagalit ang mga sundalo ni Ragnar na umatake. Kaya naglaban ang magkabilang panig at nagtagaan. Masayang parang manyak si Thorkel na giniling ang mga nakasalubong nitong mandirigma. Samantala ay naroon din sa malapit ang grupo ni Askeladd na naghahanda. Patuloy sa paglalaban ang grupo ng matigas ang ulo na grupo ni Ragnar at ng mga tao ni Thorkel. Umatake ang kapitan ng sundalo ng Englishman pero tinaga lang ito ni Thorkel sa ulo. Saka nadismaya ang malaking tao dahil 400 lang ang kalaban na mauubos agad. Naamoy nila ang amoy sunog kaya tinignan nila ang paligid. At sa taas ay naghanda si Askeladd ng sunog para atakehin ang mga naglalaban. Ilan sa mga tao ni Thorkel ang nasunog at nag-aalala silang baka masunog sila at hindi makarating sa Valhalla. Inakala ng kasama niya na natural disaster lang ang sunog pero alam ni Thorkel na man-made ito. Kaya mas na-excite siya sa dagdag laban. Alam naman ni Askeladd na hindi madaling mamatay si Thorkel dahil lang sa sunog. Pero nagsunog sila para maistorbo lang ito. Binasa nila si Thorfinn saka inutusan ni Askeladd na iligtas si Canute. Kaya mabilis na lamusong sa apoy ang bida. Kasama ni Ragnar ang prinsipe at hindi nila makita ang paligid dahil sa usok. Muntik na siyang matusok ng isang spearman pero nakasangga ang poltak. Narinig nilang may naghahanap kay Ragnar na sinagot ng kawal pero bigla siyang tinusok dahil mga Vikings pala ito at balak muling mahuli ang prinsipe. Mamanyakan sana ng mga Vikings ang prinsipe nang biglang dumating ang nasusunog na kabayo. Dumating din si Thorfinn na iniisi-isi ng mga tao ni Thorkel. Isa sa mga ito ang umatake pero nakailag ang bida sabay saksak sa leeg ng kalaban. Sinabi ni Thorfinn na dumating siya para iligtas ang prinsipe, at maglalaban sana sila, pero biglang dumating si Thorkel na kinakaway ang naputol na daliri. Masaya itong nakita si Thorfinn at agad na nagtanong kung siya ang anak ni Thors na asawa ni Helga. Mas lalo siyang nagsaya nang makumpirma nga ito at sinabing si Thors ang taong mas malakas sa kanya. Dahil sa apoy ay natigil ang pag-uusap nila kaya habang paalis ay sinabi ni Thorkel na kung matakasan siya ni Thorfinn dala ang prinsipe ay panalo ang bida. Dalawang magkalabang sundalo ang nakalabas ng apoy at nagsabay silang tinawag ang kanilang boss. Kaya maglalaban sana sila. Pero pinaulanan lang sila ng palaso ng grupo ni Askeladd.
Hinihintay nila si Thorfinn dala ang prinsipe at hindi naman sila nabigo dahil dumating ang bida kasama sina Knut. Dahil walang choice ay inatasan ni Ragnar si Askeladd na bantayan si Knut. Nag-request si Askeladd na tanggalin ni Knut ang maskara, kaya tinanggal nga nito at pinakita ang mukha na parang babae. Kalaunan ay may nakita silang ferryman na nanghuhuli ng isda. Inutusan ito ni Askeladd na dalhin ang isang mensahe sa kanyang bayan. Pinapakinggan naman ni Yrsa ang yabag ng mga kalaban at alam nitong isang araw lang ay maabutan na sila ng tao ni Thorkel. May dalawa pang scout na dumating at nakita na sila. Sinabi ni Askeladd na hindi nila lalabanan ang mga tao ni Thorkel ng harapan dahil matatalo lang sila. Kaya magpapahabol daw sila hanggang dumating ang tinawag niyang reinforcement. Habang nagmamarcha ay nag-aalala ang mga kasama ni Askeladd dahil malayo pa ang pupuntahan nilang port at nais na nilang umuwi sa kanilang mga bangka. Isang gabi ay nilapitan ni Bjorn si Askeladd at sinabing dapat magpaliwanag ang leader nila kung anong balak niya dahil nag-aalala na ang mga kasama nila. Sinabi ni Askeladd na hindi mukhang hari si Knut at bata pa ito at malayo pa ang kinabukasan niya. Saka ginising ang mga kasama para muling maglakad. Nagpatuloy ang kanilang pag-iikot-ikot at paglalakbay at sa pagdaan ng mga araw ay naging pagod at puyat ang mga mandirigma ni Askeladd. Kaya kailangan nilang mag-ingay habang naglalakad para hindi makatulog. Nakarating sila sa port at nakita ang tinawag na reinforcement. Tinawag nito ang bangka kaya nakaalis ang mga bida bago pa sila maabutan ni Thorkel. Pag-abot nila sa kabilang bahagi ay masaya si Ragnar na binalak magbangka sila paikot sa isla. Pero sinabi ni Askeladd na kailangan nilang maglakad dahil para sa mas mahirap na bansang iyon ay mahalaga ang kanilang bangka. Nag-alala si Ragnar para sa kaligtasan ni Knut, kaya inutusan ni Askeladd si Thorfinn na bantayan si Knut. Pero dahil mukhang baki si Thorfinn ay natakot ang prinsipe kaya natawa na lang si Bjorn. Saka pinakilala ni Askeladd ang kasama nitong commander na Gratianes. Nasabi ng commander na mukhang mahina si Knut para maging hari kaya nagalit si Ragnar. Saka sinabi ng commander na tumutulong sila. Para sa hinaharap ay hindi sila salakayin kapag maging hari na si Knut. Hindi pa rin makapagsalita si Knut kaya sinabi ng commander na saka na lang ito mangako. Sa daan ay excited ang mga warriors sa kanilang magiging pabuya na ginto, lupa at mga magagandang babae. Nagtanong sila sa pari kung anong mayroon sa kaharian ni Sven at sinabi nitong mayroon namang mga chicks at ginto at kayamanan. Pero hindi siya interesado dahil ang gusto niya ay pag-ibig, na hindi alam ng mga Vikings dahil mga corrupt ang tuktok nila. Nag-usap sina Gratianes at Askeladd at sila pala ang natitirang descendant ng mga Roman warriors. Maya-maya pa ay may sinabi si Yrsa na sinabi ni Bjorn kay Askeladd. Nakasalubong nila ang kunwari mga messenger ngunit alam ng mga bida na may kasama sila. Maging si Thorfinn ay nakaramdam ng panganib kaya naghanda. At lumabas nga ang mga ambush gang at nagpalipad pa sila ng palaso na kinamitay ng kabayo ni Askeladd. Akala ng iba kung matitigok na sila pero napagtanto ni Bjorn na kung nais silang patayin ay hindi kabayo ang pinatay nila. Nakipag-usap si Askeladd sa lengguwahe ng mga taga doon at sinubukang makiusap. Pero nais ng mga kausap nila na makasiguro ng kanilang kaligtasan at hindi matraidor. Kaya tinawag ni Askeladd si Knut na magsalita sa mga tao. Pero dahil hindi pa natuli ay nagtago ito sa likod ni Ragnar. Sinabi ni Askeladd na kahit bata ay dapat gampanan ni Knut ang responsibilidad bilang prinsipe, pero biglang nagalit si Ragnar at sinabi ang masamang experience ni Knut sa kaharian. Nagpapatayan ang mga kapatid niya mismo para lang sa trono. At dahil walang pagpipilian ay lumapit sina Gratianes at Askeladd kay Asur para sabihin ang plano. Pinaalis ni Asur ang mga tauhan at nag-usap silang tatlo tungkol sa sekreto ni Askeladd. Sa baba ay nagtataka naman si Bjorn dahil kakaiba ang galing ng leader nila. Na kahit matagal na silang nagsama ay napapaisip pa rin siya kung sino ito. Nagulat si Asur sa narinig na mula pala sa dating Britannia royal blood si Askeladd. Kalahating Welsh at Danish. Sinabi ni Askeladd na kapag nagawa niyang maging hari si Knut ay siguradong tataas din ang kanyang pwesto. At doon na siya pwedeng mag-demand ng non-aggression treaty para ligtas ang mga taga-Wales. Kaya malakas na napatawa si Asur at pumayag sa plano ng mga bida. Ibinigay muna ng mga tao ni Askeladd ang kanilang armas kina Asur para magmukhang prisoner sila ng mga taga-Wales. Ngunit ayaw ibigay ni Ragnar at Thorfinn ang sa kanila kaya hinayaan na lang ito ng leader. Sa daan ay takot ang mga tao na nakakita sa kanilang dumadaan. Lalo na kapag sinasabi nilang kumakain sila ng tao. Hindi natiis ni Knut na hindi magsalita dahil tinatawag siyang takot na prinsesa ni Thorfinn. Kaya galit na sinabi ni Knut na hindi kasi siya pwedeng magsalita ng basta-basta sa ibang mga tao dahil baka malintikan siya sa amang hari. Kalaunan pa ay nagpirma sila ng kasunduan. At sa pagdaan pa ng panahon ay nagsimula ng mag-snow.
Natatakot si Ragnar na maipit sila ng mga kalaban pag naabutan sila ng Snow, pero sinabi ni Askeladd na may plano na siya. Sa stopover nila ay masayang nagkwento ang dalawang magkapatid na pirata sa pari, na naintindihan na nila ang ibig ng pari na pag-ibig. Sinabi ng dalawa na sa battlefield ay nagtutulungan sila at hindi ito mababayaran ng pera at ginto. Pero sinabi ng pari na para sa kanilang magkapatid lang iyon at ibang pag-ibig ang hinahanap niya. Naikwento ng dalawa ang tungkol sa nakalaban nilang si Thors na pinabagsak ang 30 mandirigma na umatake sa kanya gamit lang ang kamay at paa. Nang pinatay nila ito ay nalaman nilang wala palang namatay sa kanilang grupo. Sinabi pa nila ang tugon ni Thors na ang tunay na warrior ay hindi nangangailangan ng espada, na biglang kina-interest ng pari, kaya nawirduhan sa kanya ang mga Vikings. Kahit makapalang yelo at malakas ang bagyo ay patuloy pa rin sa paglalakad ang mga Vikings. Naghahanap daw sila ng kanilang mananakawan na baryo. Sa isang bahay ay masayang kumakain ang isang pamilya, at naglulukohan pa ang mga masayang bata. Lumabas ang nagdadalagang babae para tignan ang tinago nitong singsing sa punong kahoy sa labas. Adik na adik ang babae sa ordinaryong singsing nito. Nakita niya ang pagdating ng mga Vikings na bully. Sumigaw ang pari para warningan ang mga tao na inaatake sila ng mga Vikings. Pero binugbog siya ng mga siga. Naunang pumasok si Bjorn sa bahay ng pamilya na sinundan ng iba. Inagaw nito ang pagkain ng isang bata at saka tinapon. Kaya sinaway siya ng nanay ng pamilya, pero sinuntok niya ito na naitapon. Kaya umiyak ang nanlilimahid na bata. Tinutukan ni Bjorn ang ama saka sinabing hold up. Asan ang lahat ng pagkain ninyo? Kalaunan ay sinabihan ni Askeladd ang pari na patatawarin lang niya ito minsan at kapag uulit na mag-ingay ay patay ito agad. Tinipon nila ang mga taong bayan at kinuha ang lahat nilang pagkain. Nagmakaawa ang ama ng pamilya na sinabing tirahan sila ng kalahati ng pagkain dahil may baby siya. Pero sinabi ni Askeladd na mercy killing ang gagawin sa kanila para hindi na sila mahirapan. Tatanggi sana si Ragnar lalo na at Kristiano ang mga taong ito. Pero hindi nakinig si Askeladd at ipinapatay sa mga warriors ang taong bayan. Mga hamas mag-isip, kaya mag-isa lang na naiwan ang babaeng si Anne na nagdarasal, kahit na pangit ang nangyari sa kapamilya. Masaya pa rin siya dahil alam niyang kinuha ng Diyos ang mga magulang at kapatid. Samantala ay kumakain ng karne at umiinom ng beer ang grupo ni Thorkel at utusan nila ang mga Englishmen na walang magawa. Nabalitaan nilang lumalawak ang nasasakupan ni Sven dahil sumusuko na ang ilang mga Englishmen. Kaya malungkot si Thorkel dahil nais daw niyang araw-araw ay digmaan. Kinausap ni Askeladd si Ears na nakabitin sa puno na nagsabing walang panganib. At ang naririnig nito ay ang nagdarasal na pari, Ragnar at prinsipe. Habang nananalangin ang pari ay nasabi nitong nagsisimula na siyang mawalan ng tiwala sa Diyos. Pero nagalit si Canute at sinabing lahat ng ama ay mahal ang kanilang mga anak. Saka ito umalis na ipinagtaka ng nanonood na Thorfinn. Sa bar ay sinabi ng mga tsismosong cook kay Thorkel na may nakita silang sundalo sa isang tuktok ng bundok. Iniulat daw ito ng babaeng namatay ang buong pamilya. Napagtanto ni na Thorkel na ang grupo ni Thorfinn ang mga ito na na-stuck dahil sa snow. Kaya pinaghanda niya ang mga kasama, sabay utos sa mga cook na maghanda ng pagkain ng 500 na sundalo na pang 5 araw. Dahil sa pag-atake ng mga Englishmen na malapit ay pinabilisan ni Askeladd ang pagpapagawa ng bangka nila. Samantala ay nakita ni Ragnar na may nahuling rabbit si Thorfinn kaya tinawag niya ito para gumawa ng sinabawang rabbit na may gulay. Kahit kunwari ayaw ay pumasok si Thorfinn at nakitang nagluto ng pagkain si Canute. Saka sila kumain ng masarap na rabbit soup. Sinabi ni Canute na hobby niya ang pagluluto at sinubukan niyang ipagluto noon ang amang hari pero tinapon lang nito ang hinanda niya. Ayaw kasi ng hari na mag-astang alipin ang anak na prinsipe. Masaya silang kumakain nang may pumasok na agad tinutukan ni Thorfinn. Pero inutusan daw sila ni Askeladd na dalhin si Ragnar. Kaso sa daan ay napansin ni Ragnar na hindi sila papunta sa labanan. Kaya binalak niyang kunin ang espada. Pero nasaksak na siya ng iba pang Vikings sa likod. Iniutos daw ito ni Askeladd na gawin nila. Alam ni Kalbo na mamamatay na siya kaya agad niyang pinatawag si Askeladd para may sabihin. Dumating si Askeladd at sinabing kinailangan niyang palitan ang posisyon ni Ragnar bilang advisor ng prinsipe para mag-mature na ito. At bago mamatay si Ragnar ay nasabi nito ang panganib kay Canute, na ang tunay na kalaban ni Canute ay ang ama nitong hari at ang kapatid na isa pang prinsipe na kaagaw niya sa trono. Saka din namatay ang kawawang Ragnar habang iniisip pa rin ang kaligtasan ni Canute. Hindi makapaniwala si Canute na patay na ang uncle nitong kalbo. Kunwari sinabi ni Askeladd na namatay na bayani si Ragnar na lumalaban sa battlefield. Saka inutusan si Thorfinn na bantayan si Canute.
Sa labas habang naglalakad ay sinabi ni Askeladd kay Bjorn na kung hindi magiging malakas ang loob ni Knut para maging hari ay iiwanan nila ito. Isang lalaki ang binubugbog ng mga kawal para kuhanan ng impormasyon. Pero hindi ito nasasaktan, kaya nagpakuha ng gunting si Askeladd at pinagpuputol ang daliri ng lalaki. Ngunit hindi pa rin ito nagsabi ng nais malaman ni Askeladd. Puputulan sana ni Askeladd ang ilong ng lalaki pero biglang dumating si Yrsa na natataranta. Sinabi nitong may paparating na kalaban sa gitna ng gabi. Biglang napatawa ang lalaking nabugbog, at sinabi nitong parating na ang grupo ni Thorkel, kaya biglang natakot ang mga kasama ni Askeladd. Sa malapit ay nakita ni Thorkel ang village at sinabi sa mga kasama na patayin lahat ng makita maliban lang sa prinsipe. Binuhat ni Bjorn si Knut at puwersahang pinasakay sa ginawa nilang kariton pang snow. Ayaw pa sanang umalis ni Knut para ilibing si Ragnar, pero sinampal ito ni Askeladd. Dumating ang ilang kawal dala ang dalawa pa na binalak sumali sa grupo ni Thorkel. Pero tumalikod lang si Askeladd at sinabing ang aalis ay umalis na at ang susunod sa kanya ay magtiis na walang tulog. Pagdating ni Thorkel ay nagtabas siya ng mga traidor na tao ni Askeladd. Sinabi ng mga ito na sasali sila kay Thorkel pero chinap-chop sila. Ayaw daw ni Thorkel ng bakla na baliktad ang bayag. Nakaabot ng isang maliit na bridge sina Askeladd kaya inutusan nito ang mga tao na sirain ang tulay. Naiinis ang isa sa magkapatid at sinabi ng mataba na nawala na ang swerte ni Askeladd. At panahon na para iwan ito. Nakita ni Askeladd ang hitsura ng mukha ng mga warriors, kaya tinawag niya sina Bjorn at Thorfinn at inutusang bantayan si Knut. Ito daw ang natatanging kakayahan ni Askeladd, ang malaman ang legit at peke sa mukha ng kahit sinong tao. Kaya hindi uubra sa kanya ang budol-budol at scammer. Hindi nga siya nagkamali dahil marami sa mga warriors niya ang kinumbinsi ang iba na kunin nila si Knut at ibigay kay Thorkel para hindi sila patayin. Sinabihan sila ni Yrsa na naroon na sina Thorkel, at dumating nga ang grupo ng higanti at nakita ang mga bida. Kaya nagtapon ito ng malaking sibat at 3 agad sa tao ni Askeladd ang namatay. Sinabi ni Askeladd na patuloy lang sila sa pagmarcha dahil malayo pa si Thorkel. Pero sawa na ang mga warriors at ayaw nang magmarcha, kaya nagpaalam na si Askeladd para umalis. Ngunit lahat ng tao niya ay pumalibot para kunin si Knut ng puwersahan. Sinabi ng magkapatid na ayaw nilang patayin si Askeladd dahil naging kasakasama nila ito ng matagal na panahon. At si Knut lang ang nais nilang ibigay kay Thorkel. Naalala ni Askeladd ang nakaraan ng alagaan nito ang ina sa kulungan ng mga kabayo. Sinabi ni Askeladd na kahit matagal silang nagkasama ng mga tauhan na warriors, ay kinasusuklaman niya ang mga ito dahil sa kanilang masamang ugali. Saka pinatay ang 2 kawal. Sinigawan nito si Thorfinn na mabilis nagtapon ng mga kutsilyo at namatay ang ilan pang warriors. Mabilis namang pinatakbo ni Bjorn ang kabayo at kariton. Pero hinabol sila ng mga nakakabayo na napatay pa ni Askeladd ang isa. Sa kanya hinarap ang mas marami pang traidor. Nakita ni Thorkel na naglalaban sila at ayaw niyang maubusan kaya mabilis itong tumakbo para sumali. Samantala ay naabutan ng mga nakakabayo sina Bjorn at ang kariton. Sinabi ni Bjorn na hindi magbabago ang kanyang pasya at handang lumaban. Pero nagkaproblema siya nang ang kabayo ang inatake ng mga Vikings. Dahil dito ay tumilapon sila mula sa kariton. Ngunit nagawang masipa ni Thorfinn ang isa at inagaw ang kabayo saka mabilis na bumalik para siya ang pumatay kay Askeladd. Nasaktan man si Knut pero buhay pa rin. Saka bumangon din ang nadaganan ng kariton na Bjorn at kumain ng berserker mushroom. Samantala ay maraming napatay si Askeladd pero nanghihina siyang nasugatan. Marami pang umatake sa kanya mula sa likod, harap at tagiliran. Pero nagawa niyang maiwasan ang mga ito at ang mga kalaban ang mapatay. Pinalakol ang likod niya na may armor. Kaya napalakas ang pagtaga niya sa kalaban na nahati. Dahil natatakot ang mga kawal ay gumamit sila ng pana para patumbahin si Askeladd. Sinubukan niyang kumuha ng pansangga pero natama na siya. Napatanong ang mga dating kawal kung bakit mahalaga kay Askeladd si Knut. Kaya sinabi niyang matanda na siya at hindi na siya makapaghintay sa pagbabalik ng hinihintay nilang tunay na hari. Inutusan ni Thorgrim ang mga kasama na patayin si Askeladd, pero ang mga ito ang namatay na may tama na pala sa likod. Dumating na pala si Thorkel na hinahanap si Askeladd para maglaban sila. Agad na tinapon ng mga bakla ang kanilang mga sandata bilang pagsuko kay Thorkel. Sinabi ni Thorgrim na hinuhuli na nila si Knut para ibigay sa kanya. Pero ayaw makinig ng malaking tao at si Askeladd ang kinausap niya. Sinabi ni Askeladd na binabantayan ni Thorfinn si Knut at hindi kasama sa nagrebelde laban sa kanya. Kaya masaya si Thorkel at inutusan ang mga tao na patayin lahat maliban kay Askeladd. Ayaw sana ng mga traidor na lumaban pero sinabihan sila ng tao ni Thorkel na lumaban para kapag namatay sila ay pupunta sila sa Valhalla.
At napilitan silang lumaban at marami sa kanila ang namatay. Muling nakiusap si Thorgrim kay Thorkel pero binigay ni Thorkel ang palakol nito para labanan siya. Ngunit dahil sa takot ay nabitiwan nito ang armas at nawala sa pag-iisip kaya iniwan na siya ni Thorkel. Biglang dumating si Thorfinn sakay ng kabayo at binangga ang mga naglalaban. Umatake ito kay Thorkel pero sinuntok lang nito ang kawawang kabayo na tumilapon. Pero nag-backtumblang ang bida. Galit na sinabi ni Thorfinn na papatayin niya si Thorkel kung hindi ibigay sa kanya si Askeladd. Kaya napakunot noo si Askeladd na kinakalaban ng daga ang oso. Dahil sa narinig ay mas lalong ayaw ibigay ni Thorkel si Askeladd kay Thorfinn para maglaban sila. Kaya tinanggal ng bida ang coat at nilabas ang mga kutsilyo. Umatake si Thorfinn at nagawang makatabla kay Thorkel at nasugat pa ang damit ng higanti. Sinabi ni Thorfinn na hindi na siya magpipigil pa kaya napatawa ang mga nanonood. At sinabi pa ng isang bungal na bobo si Thorfinn kaya pinatay ito ni Thorkel. Dahil para kay Thorkel ay malakas na warrior si Thorfinn. Samantala sa kinaroroonan ni Knut ay nakatulog ito at napanaginipan si Ragnar. Sinabi niyang mas maganda na sana kung talagang nabuhay siyang anak ni Ragnar. Saka niyakap ang multo at pareho silang umiyak. Nagpakita lang daw ang kalbo para magpaalam sa prinsipe at oras na daw para magising si Knut, saka din umalis si Ragnar. Nagising si Knut at nakita si Bjorn na binubugbog ang mga kalaban nito dahil naka-berserk mode pa rin siya. Sinabi ng Lasinggo na pari na ang mananalo ay kukunin si Knut. At hayaan na lang nila ang mga taong gustong mamatay. Samantala ay patuloy sa paglalaban sina Thorfinn at Thorkel habang masayang nanonood ang mga tao. Dahil nasugat-sugat ay napilitan pa si Thorkel na tanggalin ang damit nito. Balak ng bida na tusukin ang vital parts ni Thorkel para umungol pero maliit ang pantusok niya. Nasabi ni Thorkel na malakas si Thorfinn pero average pa rin ang galing sa espada. Saka napatanong siya kung paano maging tunay na warrior. Kaya natigilan ang bida at naalala ang sinabi ng ama at namalikmata panandalian. Ngunit muli itong bumalik sa laban at sumugod kay Thorkel. Sinabayan niya ang pag-atake ni Thorkel sa kanya kaya nasugat ang malaking tao. Ngunit isang beses na pag-atake ni Thorfinn ay nasipa siya ng higanti. At naitapon sa taas dahil sa lakas at nahulog sa isang puno at nahilo. Sa kinaroroonan ni Knut ay natalo na ni Bjorn ang mga kalaban. Ngunit nang makita nito ang prinsipe ay lumapit ito na parang nakasyabo. Tumayo siya sa harap ni Knut na parang halimaw. Pero sa puntong ito ay galit na rin si Knut dahil wala siyang makitang taong marunong magmahal. Nilapitan niya ang napatigil at napa-atras na Bjorn. Susuntukin sana siya ni Bjorn pero niyakap ito ni Knut at pinakalma. Nagulat si Bjorn na bumalik sa isip pero bigla siyang sinaksak ni Atli. Ngunit sinabi ni Knut na tumigil na sila sa walang silbing paglalaban. Inutusan ni Knut si Willibald at Atli na magtulungan para gamutin si Bjorn. Aangal pa sana si Bjorn pero sinabi ni Knut na walang silbi ang dahilan ng pinaglalaban nila. Saka patungo na ito kay Thorkel para kausapin na hiramin ang mga kabayo. Samantala ay nahihilo si Thorfinn pero nang maalala na kalaban niya si Thorkel ay muli siyang tumayo para lumaban. Pero sinabi ng higanti na bigyan muna siya ng panahon na makapahinga. Sa kanya nakita ang nakabitin at nabali na kamay. Pinuntahan siya ni Askeladd para tulungan sa sugat at pinaalala na huwag high blood kasi. Galit palagi dahil sa epekto ng pagkain ng bulalo sa umaga, tanghali at gabi. Habang nagpapahinga ang bida ay kinuwento ni Thorkel na ang lolo ng bida ang pinaka-boss ng Jomsviking. At ito ang kuya ni Thorkel, kaya great uncle ito ni Thorfinn. Noong tumakbo si Thor sa laban sa dagat ay inakala niya kung patay na ito at naiyak si Thorkel. Pero isang gabi ay kinuha ni Thor ang anak at asawa pero nakita sila ni Thorkel. Kaya nagpakita si Thor at sinabing aalis na siya. Pero dahil may batas silang sinusunod ay naglaban si Thorkel at Thors. Naputol ang palakol ni Thorkel saka siya pinatulog ni Thors. At paggising ng malaking tao ay wala na ito. Saka narinig na lang niya ang balita na namatay na ito ng tuluyan. Nagtanong si Thorkel kung paano nabuhay si Thors na kasama sila, pero ayaw sagutin ng bida. Kaya kinantsawan ni Thorkel si Thorfinn na aatake sana pero pinigilan ni Askeladd. Sinabi ni Askeladd na gawin siyang coach ni Thorfinn sa laban para manalo sila at makaligtas na pareho. Patuloy na lumaban si Thorfinn ayon sa plano nila. Alam ni Askeladd ang weak spot ni Thorkel dahil nakasama na niya ito sa laban noon. Kunwari bumagsak si Thorfinn sa yelo at nabitawan ang armas nito. Kaya nadismaya na lumapit si Thorkel para tapusin siya. Pero inilawan ni Askeladd ang mata ng malaking tao gamit ang espada kaya nagkaroon ng pagkakataon si Thorfinn na masipa ang baba ni Thorkel. Dahil dito ay natamba si Thorkel at nabitawan ang armas.
Saka agad siyang sinugod ng batang bida at binulag ang isang mata ni Thorkel. Nakialam ang mga tao ni Thorkel at nahuli ang bida. Tutusukan na sana si Thorfinn pero inawat sila ng nagagalit na Thorkel. Pipisatin sana nito ang ulo ni Asger na nakialam pero dumating si Knut at pinatigil silang lahat sa laban. Nagalit si Thorkel dahil sa pag-entrada ni Knut sa kanilang duel. Pero sinabi ng prince na hindi ito duel dahil nakialam na ang mga tao ni Thorkel. Kaya napasigaw na lang sa galit ang malaking tao. Pero naupo ito at humingi ng alak at nang makapag-isip ng mabuti ay kinausap si Knut. Sinabi ni Knut na pupuntahan niya si King Sven para labanan at walang halaga ang buhay niya. Kunwari ay susuntukin ni Thorkel si Knut para ma-testing pero hindi kumurap ni gumalaw ang prince. Nakita ni Thorkel sa mata ni Knut ang mata noon ni Thors. At dahil papunta siya kay King Sven para labanan ito ay pumayag siyang samahan ng prince. Nagulat ang mga warriors niya pero maging sila ay hindi na maka-atres. Napatawa ng malakas si Askeladd at saka lumapit kay Knut. Binigay ang espada at inamin na siya ang pumatay kay Ragnar. Pero kapag bubuhayin siya ay sasamahan niya ang prinsipe. Naiinis si Knut pero ginawa pa rin niyang tao si Askeladd. At magkakasama silang naglakad para puntahan si King Sweyn. Pagkakita ni Floki na magkasama sina Knut at Thorkel ay hindi siya makapaniwala. Pinadalhan pala siya ng sulat dati ni Knut pero hindi kasi nila binigyang halaga kaya pinagalitan siya ni Knut at sinabing sabihin sa hari na naroon sila. Dahil sikat sa ibang warrior si Thorkel, kahit nagtraidor ito, ay sinabihan siya ng prinsipe na uminom at kausapin ang iba pang mga Viking leaders. Masaya naman si Thorkel dahil libre ang alak nito na hinayla si Asger para samahan siya. Pinuntahan ni Knut, Askeladd at Thorfinn ang hall ng hari at tinawag sila para pumasok. Pero naramdaman ni Thorfinn ang maraming mga kawal na nagtatago para ambushin sila. Sinabi ni Knut na huwag silang bubunot ng espada kahit anong mangyari dahil ito ang style ng hari. Pumasok sila at nakita ni Askeladd ang mukha ni Sven na pagod na ito. Pinalapit pa ng hari si Knut at sinabing nagbago ang mukha nito at tulad siya ng hari noong kabataan niya. Sinabi ng hari na mahirap daw isuot ang korona dahil ito ang kumokontrol sa kanya. At sinabihan si Knut na magpunta na lang ng isang bayan at doon manirahan at magbasa ng Biblia. Ngunit dahil ayaw makinig ni Knut ay sinabi ng hari na hindi nais ng korona si Knut. Saka pinalabas ang mga kawal nito. Kaya agad na dumpensa ang bodyguard ng prinsipe. Bago pa uminit ang sitwasyon ay biglang lumuhad at nagsalita si Askeladd at sinabing dahil kay Knut ay naging kasama nila si Thorkel. Ibig sabihin ay nasakop din nila ang London Bridge at maraming kayamanan doon na pwedeng kunin ang hari. At dapat lang na reward ang ibigay nito kay Knut. Napaisip ang hari na may sense ang rason ni Askeladd. Kaya sinabi niyang magdadaos siya ng party sa next destination at doon niya ibibigay ang pabuya ni Knut. Saka sila umalis kasama ng mga kawal. Uminom sina Thorkel at iba pa para magsaya sa pagkapanalo ni Knut. May isang pari na nakikipag-inuman sa mga lasenggo pero hindi siya tinatablan ng alak. Kaya napatanong si Thorkel kung sino siya dahil hindi naman siya imbitado. Kaya nagpakilala itong siya si Willibald. Nag-ahit lang pala ito ng balbas at 23 lang ang edad nito. Nagtanong si Knut kay Askeladd kung kaya ba nitong patayin ang hari. Pero sinabi ni Askeladd na mahirap dahil alam niyang matalino ang hari. Kaya susunod na lang muna sila sa utos nito. Dumating si Gunnar na kapatid ni Ragnar. Binati nito ang prinsipe pero nang sinabi ni Knut na patay na si Ragnar ay nalungkot ang kalbo. Saka inutusan ni Knut ang kalbo na mag-spy sa hari at mag-report sa kanya. Habang umiihi sa labas si Askeladd ay nakita niya si Thorfinn na diretso ang pagsasanay nito. Saka nilapitan siya ni Atli at nang nabaliw nitong kapatid para magpaalam. Humingi ng paumanhin si Atli dahil sa pagtraidor nito kay Askeladd. Inilabas ni Askeladd ang bracelet na ginto at binigay kay Atli, kapalit ng kondisyon, na huwag na itong sasali sa digmaan dahil hindi niya bagay. Mag-farming na lang daw ito at mag-asawa at mamuhay ng payapa. Kalaunan ay nagpunta sina Knut at mga bida sa York na isang trading center sa England. At doon ay nakita rin sila ng businessman na si Leif na dating kasakasama nina Thors at Thorfinn. Nag-uusap sa bangka sina Knut at Askeladd ng isang killer ang naglakad sa gilid kasama ng mga tao. Inayos nito ang crossbow saka pinatamaan si Knut na natamba. Saka sumigaw si Askeladd na nataman ang prinsipe. Mabilis na tumakas ang killer pero sinalubong siya ni Thorfinn. Naitapon ang killer sa harap ni Leif. Saka agad din itong sinundan ni Thorfinn at pinatay gamit ang dagger. At kitang-kita ito nang nagulat na Leif. Dumating ang mga bantay doon kaya tinuro ni Thorfinn ang salarin. Ngunit hindi naniniwala ang boss ng mga kawal na sinigaw-sigawan pa si Thorfinn na baka kasama niya ang namatay. Kaya sinuntok niya ito at knockout.
Natakot ang iba nang makitang 2 kutsilyo ang armas niya. Nagkalat na pala ang balita na tinalo niya sa duel si Thorkel na sikat sa mga warriors. Nakisawsaw din si Leif at nagtanong kung galing sa Iceland ang bida. At namuka ng bida si Leif na mabilis siyang niyakap na naluluha dahil sa saya. Kalaunan ng dalawa na lang sila ay nalaman ni Leif ang nais ni Thorfinn na pagpatay kay Askeladd. Sinabi ni Leif na umuwi na sila at bisitahin ni Thorfinn ang kanyang ina, ngunit galit na umalis si Thorfinn dahil kinain na ito ng paghahangad ng paghihiganti. Samantala ay ligtas naman si Knut, dahil isang babae na doppelganger ni Knut ang nataman ng palaso. Binalak pala ito ni na Askeladd at Knut dahil alam nilang may nais pumatay kay Knut doon. Binisita ni Askeladd ang nagpapagaling na Bjorn at nag-usap sila saglit. Alam nilang pareho na hindi magtatagal si Bjorn dahil malalim ang sugat nito sa tiyan. Saka sinabi nilang magkikita sila bukas at umalis na si Askeladd. Nagmeeting sina Knut, Askeladd, Thorkel at Gunnar. At doon ay nalaman nilang si Askeladd din pala ang nag-hire ng killer para patayin ang doppelganger ni Knut. Sa paraang ito ay maniniwala daw ang mga tsismosa na balak talaga ng hari na patayin si Knut. Sa paraang ito ay hindi rin magagawa ng hari na ipadala si Knut sa battlefront dahil mas lalong iisipin ng mga tao na balak niyang patayin ang anak. Pagkatapos ay umalis si Gunnar. Ngunit double spy pala ito dahil kinausap niya ang isang tao ng hari na mabilis sinundan ni Thorfinn at nakumpirma. Kinabukasan ay magduduel sana sina Askeladd at Thorfinn. Pero dumating muna si Bjorn na naunang nakasundo ni Askeladd para sa duel. Mga siraulo kasi ang mga ito na mahilig sa gyera. Sa isip ni Bjorn ay idol niya si Askeladd at gusto niya itong maging kaibigan. Ngunit alam niyang galit si Askeladd sa kanilang lahat, pati sa sarili nito. Nagsalpukan sila at nasaksak si Bjorn. Bago mamatay ay sinabi niya na gusto niyang maging kaibigan si Askeladd. At sumagot si Askeladd na si Bjorn lang ang nag-iisa niyang best friend, saka din ito namatay. Malungkot na tinawag ni Askeladd si Thorfinn para maglaban na sila. Ngunit hindi agad umatake si Thorfinn dahil naramdaman ang kakaibang aura ni Askeladd. Kaya tinapon na lang ni Askeladd ang espada saka tinawag ang bata. Naiinis na umatake si Thorfinn pero hinawakan lang ni Askeladd ang mga kamay nito. Saka siya pinagsusuntok at binugbog na parang punching bag. Dahil dito ay nawalan ng malay si Thorfinn. Nagsasawa na daw si Askeladd dahil hindi nag-iisip si Thorfinn kapag nagagalit. Sa kanya sinaksak ang lupa katabi ng ulo ni Thorfinn. Lumapit si Knut at pinigilan na sila at sinabing panalo si Askeladd. Ginising nito si Thorfinn at sinabing natalo na siya ni Askeladd. Umupo si Askeladd at sinabi nitong naiinis nga siya sa mga Viking warriors dahil walang klas sa pakikipaglaban. Sa kanya nakwento na taga-Norway din ang una niyang pinatay. Ang kanyang ama na mula sa noble family. Noong bata pa siya ay tinawag siyang Askeladd na ibig sabihin ay nanlilimahid sa alikabok. Ito ay dahil isa siyang blacksmith mula noong bata pa siya. Isang magiting na warrior ang ama niya. Pero anak siya sa kabit na babae kaya hindi din siya nabigyan ng pangalan ng ama. Mahilig sa babae, alak at digmaan ang tatay niya. At nang magkasakit ang nanay niya ay tinapon na ito ng ama sa isang stable. Nang 11 taong gulang na siya ay nabaliw ang ina at hinawakan ng hari. Kaya muntik na siyang patayin ni Olaf, pero bago pa ito mangyari ay automatic na niligtas ni Askeladd ang ina. Unang beses niyang makahawak ng espada ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay magaling na siya agad at nagawang makaeskrima ang ama. Ngunit natalo pa rin siya ng ama. Dahil dito ay nakita ng ama ang potential ni Askeladd kaya tinawag itong manirahan sa King's Hall. Mas lalo siyang nag-aral at nag-training kung paano humawak ng espada at iba pang teknik sa pakikipaglaban. At naging malapit din sa kanya ang kanyang mga half-brothers at palagi din niyang nirerespeto ang kanyang ama. Ganito ang ginawa niya sa loob ng 2 taon. At isang gabi ay sinakatuparan na niya ang balak na pagpatay sa ama at ng asawa nito habang natutulog sila. Sinet up din niya ang isang kapatid dahil armas nito ang ginamit sa pagpatay. Kaya ito ang binitay ng iba pang kapatid. Naiinis daw si Askeladd sa ugali ng mga Norse warrior na makasarili at hindi nag-iisip. Saka sinabi kay Thorfinn na kung pagkatapos ng 10 taon ay hindi pa rin siya napapatay, ay bobo talaga ito. Nagpasalamat si Askeladd sa mga ginawa ni Thorfinn para sa kanya at maging kay Thors. Kaya naiinis si Thorfinn na nais umatake pero inawat siya ng prinsipe. Binuhat ni Askeladd ang bangkay ni Bjorn at aalis na sana, pero nagtanong si Knut kung bakit siya ang gagawin ni Askeladd na hari at hindi ang sarili mismo. Kaya sinabi ni Askeladd na hindi siya nababagay maging hari dahil may dugo siyang Viking. Pagsapit ng araw ay nagmeeting ang mga lords at may matataas na rangko at nakita nila ang pagdating ng hari at prinsipe. Napansin ni Knut na wala si Thorfinn kaya sinabi ni Askeladd na huwag mag-alala dahil walang siraulo ang mangangahas na magsimula ng gulo doon.
Sa labas ay nakaupo ang bugbog na Thorfinn. Narinig niya ang boses ni Askeladd na nagsabing bobo siya. Mabilis niya itong hinabol at hinawakan, pero ibang tao pala na siga. Kaya sinaktan siya at sinubukan pang bugbugin. Pero ang mga ito ang binugbog niya gamit lang ang kamay at ulo at knockout ang mga kalaban. Muling dumating ang tanod at nakitang si Thorfinn na naman ang nakikipagbasag ulo. Kaya kinulong nila siya sa isang dungeon. Sa meeting ay niyakap ng hari si Canute at binati ito. At bilang pabuya sa nagawa sa laban ay sinabi niyang pagharian nila ang pinakamayamang bayan ng England na kanilang nasakop. Dahil dito ay naging masaya si Askeladd dahil tingin niya ay walang counter-political agenda ang hari sa nagawa niya. Ngunit nang itaas ng hari ang kamay at inutusan ang mga kasama na sakupin ang Wales, ay napamal agad si Askeladd dahil ito ang bayan ng ina. Sa kulungan ay binisita ni Leif si Thorfinn na nawawalan na ng pag-asa. Alam ni Leif na matatahimik lang ang bata kapag napatay na nito si Askeladd. Pero pinaalala niya rin ang masayang nakaraan niya kasama ang masayahing Thorfinn at ang ina, ama at kapatid nito. Saka sinabi ni Leif na siya bilang isang manlalayag, kahit na makaramdam man sila ng pagyelo ng dagat, pagtaas ng mga alon at parang imposible ay patuloy pa rin siya sa pag-abante. At buhat ng mamatay si Thors ay nag-promise na siya sa sarili na iuuwi niya si Thorfinn sa Iceland kahit ano pang mangyari. Saka kinumbinsi ni Leif ang bata na umuwi sila at pagkatapos ay magtungo sa Vinland na pangarap sana ni Thors na puntahan. Sa meeting ay napansin pala ni Floki ang pagbabago ng ekspresyon ni Askeladd nang sinabi nilang aatake sila sa Wales. Kaya napaisip sila kung anong nasa Wales na konektado kay Askeladd. Habang kumakain at umiinom ay nag-iisip din si Askeladd kung anong mangyayari sa Wales kung sakupin ito ni Sweyn. At paano niya ito mapipigilan bago ang pagdating ng araw ng invasion. Maging si Thorkel na katabi niya ay napatanong kay Askeladd kung ano bang mayroon sa Wales at bakit dito tumakbo ang lalaki ng panahon na hinahabol niya sila. Kaya sinabi ni Askeladd na ito ang bayan ng kanyang ina na tinuturing niyang hometown. Saka siya tinawag ng hari para bigyang pabuya ng 50 pounds ng pilak. Saka sinabi pa ng hari na mataas ang expectation nito kay Askeladd sa gagawin nilang paglusob sa Wales. Kaya tuloy napatanong ang bida kung maganda bang desisyon ang paglusob sa Wales. Sinabi ng hari na bigyan siya ng rason para hindi sakupin ang Wales. Kaya nagdahilan si Askeladd na hindi magandang pagtaniman ang Wales at walang gaanong makukuha ang kaharian dito. At kung hindi ito aanhin ng hari at ipadala si Askeladd na maging messenger doon ay mauunawaan ng mga tao kung gaano kabait ang hari. Kaya tumayo ang hari at nilapitan si Askeladd, saka sinabi sa mga tao na ganito ang dapat na tauhan. Ngunit nagbulong siya na pumili ang lalaki sa pagitan ni Canute at ng Wales. Nag-research daw ang hari sa background ni Askeladd at nalaman niyang alipin talaga ang nanay nito na mula sa Wales. Samantala ay napalaya si Thorfinn at sumakay sila ng bangka ni Leif para sana umuwi. Habang naghahanda sa paglayag ay nakita ni Thorfinn ang isang lumipad na ibon at may naisip. Kaya paglingon ni Leif ay wala na siya. Samantala, tinabig ni Askeladd ang kamay ng hari, saka sinabing ang pangit ng mukha nito na hindi nababagay sa kumikinang na korona. At galit siya dahil sa pangmaliit ng hari sa pamilya niya. Binunot ng mga bantay hari ang kanilang espada kaya binunot din ni Askeladd ang malaking espada. Sinabi ng hari na patatawarin siya kapag binaba ni Askeladd ang espada. Pero galit na ang bida at sinabi nito ang tunay na pangalan na Lucius Artorius Castes at sinabing siya ang legitimate heir ng Britania. Tinapunan siya ng baso na kanyang tinabig, saka tinanggal ang ulo ng hari sa harap ng mga opisyal nito. Nahulog ang korona saka bumagsak ang katawan ng hari at mas maganda na daw ang pakiramdam ni Askeladd. Dahil dito ay magkasunod na sumigaw sina Floki at Canute na umatake para patayin si Askeladd. Pasiga na sinabi ni Canute na patayin ang kriminal na pumatay sa hari. Mabilis namang tumatakbo si Thorfinn papunta ng King's Hall. Sumilip siya at nakita si Askeladd na inaatake ng maraming sundalo. Ngunit magaling si Askeladd na pinagpapatay ang mga umaatake sa kanya. Patawa-tawa pa ito na parang baliw at nagtatawag ng next na kalaban. Nagutos pa si Canute na atakehin si Askeladd kaya pinatay pa nito ang iba. Sinabihan ni Canute si Thorkel na mag-relax lang muna at bayan si Askeladd. Saka sinabi niyang nag-aartista lang si Askeladd na kunwari nasisiraan ng ulo dahil mas pinili nitong iligtas pareho sina Canute at ang Wales kahit nabuhay na niya ang kapalit bilang killer ng hari. Dahil sa nalaman ay umupo si Thorkel at ayaw nang makialam. Galit na inatake ni Floki si Askeladd saka sinabing anak lang ito ng alipin. Kaya nagalit si Askeladd na ginamit ang lakas para paluhurin si Floki. Dumating si Thorfinn pero pinatigil siya ni Askeladd. Saka nagkaroon ng pagkakataon si Canute na saksakin sa puso si Askeladd.
First time na sumaksak ni Canut pero nataman daw nito ang G-spot sa puso ni Escalade. Kaya bumagsak si Escalade na sinalon ni Thorfinn. Babagsak sana si Canut pero hinawakan siya ni Thorkel at sinabing huwag sayangin ang na-set up na stage para sa kanya. Sinabi ni Escalade na patayin na siya ni Thorfinn, pero ayaw ni Thorfinn dahil hindi duel. At pilit sinisigawan si Escalade na bumangon para tumakbo sila. Sa huling hininga ni Escalade ay sinabihan niyang mangarap si Thorfinn at isipin ang future para sa sarili, pagkatapos mamatay ni Escalade. Dahil ang tunay niyang laban ay hindi sa lugar na iyon, kundi ay maging isang tunay na warrior na hindi nangangailangan ng espada. Saka namatay si Escalade. Sinabi ni Canut kay Thorfinn na pinatay niya si Escalade dahil pinatay nito ang hari. Napalingon si Thorfinn at mabilis na sinugatan ang mukha ni Canut. Pero agad siyang pinigilan ni Thorkel at hinawakan sa lupa. Nais siyang patayin ng mga kawal pero pinigilan sila ni Canut. Sinabi ni Floki na magtago na muna si Canut at siya na ang bahala doon pero sinabi ni Canut na sabihin ni Floki kung sino ang bagong commander doon. Saka pinulot niya ang korona at nagpunta ng stage at sinabi sa mga mandirigma na siya na ang bagong commander ng England. Dahil siya na ang hari ay hindi na nila aatakehin ang Wales dahil magpapalakas muna sila sa pwedeng pag-revolt ng mga Englishmen. Saka dinismiss ang lahat. Pinipilit naman ng mga kawal na ilabas si Thorfinn na hindi pa rin maiwan ang bangkay ni Escalade. Pero sa huli ay nabitiwan nito ang punyal na nahulog, at sa wakas ay malaya na ang bida para sa susunod nitong pakikibaka. Ang aral dito ay huwag kimkimin ng galit dahil pipigilan lang nito ang iyong paglipad patungo sa magandang kinabukasan. Mahaba pa ang kwento ng ating bida hanggang mapunta sila sa New World. Kaya like nyo na yan para more anime recaps Tagalog to come.